nagtago si Miracle kay nanay. Oh. Nagtatago si Miracle kay nanay. Ayun oh. Very good. Seryoso ka. Sound check, sound check. Ay. Sound check, sound check, sound check. Tayo po ay tumayo at tayo po yung kapasimula na po sa gawain po ng ating Panginoon. Ayan, magandang umaga po sa inyo, sa mga kapatid ko sa face-to-face, sa Pangasinan, sa FB Live, maging sa Zoom. Mapagpalang umaga po sa bawat sa po sa atin. Tayo po ay magpupuri na at sasamba sa ating Diyos na karapat-dapat ng ating pagsamba at pag-awit at ang lahat ng ito. Highly Jesus, tanggapin mo po ito, Diyos. Ika'y karapat-dapat na pag-alayan ng mataas sa pagsamba at pagluwalhati. Wala nang ibang katulad mo, O Diyos. Salamat sa inyong habag. Highly Jesus. O Diyos, sa iyo lahat ng pagsumba, luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin
aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko? Di ba sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Hallelujah, Jesus. O Diyos, sa'yo lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Sa'yo.
kabutihan, sa inyong katapatan, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Biglang umawit sa saliw ng tugtugan, umitak sumayaw at tayo'y maglundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakasan, ating isigaw ang kanyang kabutihan. Biglang umawit sa saliw ng tugtugan, umitak sumayaw at tayo'y maglundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakasan, ating isigaw ang kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan, kaya't dapat ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Biglang umawit sa saliw ng tugtugan, umitak sumayaw at tayo'y maglundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakasan, ating isigaw ang kanyang kabutihan. Sa lahat na oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan, kaya't dapat ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan, kaya't dapat ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Hallelujah, Jesus, tunay nga na wala ng ibang katulad mo, Panginoon. Wala nang hihigit sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang ibang nahihigit pa Hihigit sa'yo. pa. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Hallelujah, Jesus. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang ibang nahihigit pa Hihigit sa'yo. pa. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Nagtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Hallelujah, Jesus. Wala kang katulad, wala kang kapantay, Panginoon. Wala na ngang ibang katulad
Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang iba na hihigit pa Hihigit sa'yo. pa. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa ating kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat, salamat sa inyo, O Diyos. Tunay nga po na wala nang hihigit pa, walang tutulad sa inyo, Panginoong Yesus. Hallelujah, Jesus. Salamat sa inyong katapatan, sa inyong kadakilaan, sa inyong habag at biyaya na patuloy naming naranasan sa iyong mga buhay. Salamat sa kalakasan at taglay ng bawat sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay nga na walang mahirap at walang imposible sa inyo, Panginoong Yesus. Hallelujah, Lord. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo.
Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah, Jesus. Salamat sa inyo, O Diyos. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang Mahirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa inyo, Panginoon. Imposible man sa aking paningin, imposible man para sa akin, pero sa inyo, O Diyos, ay kayang-kaya mong gawin. Hallelujah, Jesus. Salamat. Salamat sa inyong mga pangako. Salamat sa inyong katapatan. Sa inyong kabutihan sa iyong mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Karapat-dapat ka pong sambahin. Karapat-dapat kang alayan ng pagsamba. Karapat-dapat kang purihin, Panginoon, ng iyong mga nilikha.
Hallelujah, Jesus. Salamat, salamat, salamat sa inyo, Panginoon. Sige po, tayo po ay magbatian, magkamayan, mangitian nga po sa bawat isa. So ng dugo, agad kong nabatid sa pagkakita ko sa'yo, o aking kapatid. Ang apoy ng pagsambay, ating pagkalapit, bigat sa'yo balikan, aking papasanin. Aking kamay ay iyong abutin, handog ko'y pag-ibig mula sa Diyos natin. Ika'y hindi iba kung si Jesus na sa'yo na. Tayo'y mabuklod ng matibay na kapatiran. Tayo'y mabuklod ng matibay na kapatiran. Tayo'y mabuklod ng matibay na kapatiran. Sa Diyos po lahat ng papuri. Nagulat ako. Gawa natin ito para alalahanin yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, kung paano niya tayo niligtas at paano yung kanyang covenant sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo ay undeserving doon sa grace ng Lord, sa kanyang habag, ay sa kanyang pag-ibig, ay ginawa pa din ng Panginoon na iligtas ang bawat isa para makasama niya sa habang sa eternal life. At ang bahagi ito ay inaalala natin, sa tuwing inaalala natin ito ay para alalahanin yung kabutihan ng Diyos at yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, at bakit natin ito inaalala upang ating ma-celebrate yung sakripisyo ng Diyos sa iyo at sa akin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito'y napakahalaga na sa tuwing ginaganap natin ito ay atin pong bigyan ng kahalagahan yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin at sa bawat isa. So, ngayon po ay tayo po ay darako o mag-partake sa dalawang elementong ito, ang tinapay at ang sarong, upang sabay-sabay po nating gawin, sabay-sabay po nating kainin at tulungin ang dalawang elementong ito para po sa ating Panginoon. No? Kung nandiyan ba tayo sa FB Live,
pwede rin tayong sumabay sa face-to-face at maging nasa Zoom kung nais mo rin yung makasabay. At ito po ay hindi optional. Hanggat maaari po ay atin mo siya bigyan ng panahon at atin po bigyan ng kahalagahan. Pagkat ito ay ipapakita o ito ay pinapaalala ng Diyos yung kanya pong covenant sa bawat isa. Yung atin pong pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon at dahil sa kanyang dugo at dahil sa kanyang dugo na tumulo sa krus ng Kalbaryo para sa kalinisan ng ating mga kasalanan at yung kanyang katawan na binibay sa cross na sinakripisyo para sa bawat isa sa atin. Okay, so tayo po ay darako na ating pong i-partake ngayon, ating pong kumuha po tayo ng mga tinapay at yung katas na ubas at ating pong ang bawat isa ay inanyayahan po na nawa magkaroon nito na ating na sabay-sabay po natin kinapin. Okay po, so bago tayo kumuha, tayo muna yung manalangin ng kapatawaran sa Panginoon. Yung ating pong mga kasalanan, yung ating pong minsan hindi natin binibigyan ng hindi naging valuable sa atin, ating pagiging natawad sa ating Panginoon. Dahil sabi niya sa verse 27, the 1 Corinthians 11:27, ito yung warning ni Apostle Paul. Sabi niya, kaya sino mang kumakain at tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So sino ba yung mga hindi nararapat? Ito po yung hindi binibigyan ng pansin, hindi pinapahalagahan, na akala natin simpleng tinapay at simpleng katas na ubas, but na dapat mo natin bigyan ng pahalaga na mura man yung inyong pagka nasa tingin natin na nabibili natin sa tindahan, no? Mura ang halaga, pero yung importante po dyan is yung content, ay yung meaning. Yung symbolize niyan, kundi ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Sa tuwing iniinom natin ito, maalala natin yung kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay na ating nararanasan sa ating Diyos. So tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa nagpapasalamat po kami sa umagang ito na sa aming pong pakipagbahagi sa dalawang elementong ito, O Diyos, ang tinapay at ang saro, Panginoon, ay nagsisimbolize ng iyong dugo at katawan. Amin po inaalala, Lord God, ang inyong pong pag-ibig sa bawat isa na bagamat kami, O Diyos, ay hindi po karapat-dapat, ay binigyan niyo po ng pahalaga at minahal niyo po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong buhay at sa inyong sakripisyo sa amin na patuloy mo kaming binibigyan ng pag-asa, Panginoon, sa aming pong buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito at patawad po muli, Panginoon, sa mga bagay na minsan nag-take for granted namin, Panginoon. Ang inyo pong ang bahagi ito na aming pong gaganapin at celebrate sa umaga nito, O Diyos, ang banal na hapunan. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo na po ay ibahagi na. Kumuha na po tayo ng dalawang elemento.
Okay, so meron na ba? Sige, atin pong itaas ang tinapay. Hallelujah. At tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakila namin Diyos, minsan pa nagpapasalamat kami sa umagang ito sa inyo pong patuloy na pagbibigay ng buhay sa inyo pong mga anak. At Lord, sa oras na ito, salamat po sa tinapay na ito na simbolo ng iyong katawan na binayubay sa cross ng Kalbaryo. Pagpalain niyo po ito, Diyos, sa kami patuloy na maging pagpapala sa mundong ito. At may bahagi namin, O Diyos, sa inyong kabutihan. Sa sanlibutan ito, Diyos, na kami maging ilaw, Panginoon, maging testimony, Panginoon, sa inyo pong harapan. Lord, maraming salamat at patuloy, O Diyos, na paaming ka pinasapasalamatan, Panginoon, sa inyo pong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, sa inyo pong mga anak. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. 1 Corinthians 11 verse 23 and 24, sinasabi dito, sapagkat ito ang puro na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Doon gabi siya ipagkanulo ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun, at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Taas natin ang saro. Hallelujah. Dakila namin Diyos, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa isang elementong ito, Panginoon, ang saro, O Diyos, na simbolo ng inyo pong paghihirap at simbolo ng inyong dugo, Panginoon, na natulog sa cross ng Kalbaryo, O Diyos, na naglinis sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong sakripisyo, sa iyo pong paghihirap, O Diyos. Patuloy po pagpalain ang isang elementong ito, Panginoon, at maging pagpapala, Panginoon, sa aming buhay, na kami, O Diyos, maging pagpapala sa libutan ito. Salamat, Panginoon, sa iyo pong sakripisyo at patuloy, Panginoon, na paghihirap para po sa amin. Salamat sa iyo pong regalo, O Diyos, na nawa kami magamit sa mundong ito na magiging asin at ilaw, Lord God, dahil po sa iyo pong pagmamahal sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa isang elementong ito, Diyos, na patuloy namin inaalala dahil po sa inyo pong covenant na ibinigay po sa amin sa dugo, dahil inyo pong iaalay para sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 1 Corinthians 11 verse 25 at 26. Matapos paghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagparito. Sabay-sabay po natin inumin. Tayo po magpapasalamat sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa dalawang elementong ito, Panginoon, na iyo po yung pinagkaloob sa amin, na simbolo na iyong katawan at dugo, Panginoon. Salamat po ng marami dahil sapagkat sa tuwing iniinom namin ito, Diyos, patuloy mo pinapaalala sa amin. Sa tuwing sineselebrate namin ito, Panginoon, patuloy yung pinapaalala sa amin, Panginoon, ang iyo pong kabutihan, ang iyo pong sakripisyo at pag-ibig at habag sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Purihin po ang salita ng Panginoon. Sound check. Rinig po ako? Parang free speech no? Ayun, magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pong Panginoon. At sa mga nanonood po dyan sa live, sa Zoom, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po tumutok po tayo sa salita ng Panginoon. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, maraming salamat Panginoon sa kagalakang binigay mo sa bawat isa sa amin. Patuloy na kayo ang humawak sa puso't isip namin Panginoon. Patuloy na linisin mo kami upang mataniman ninyo po mga salita. At patuloy na ikaw ang magpatubo dito. Salamat Panginoon sa mga salita mo. Salamat sa pagkakataon na makapakinig pa kami ng inyong pong mga salita. Muli, ikaw Panginoon ang aming pinupuri, dinalakila, pinasasalamatan. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayun, ang ating po pag-aaralan is matatagpuan sa Galatia 2. So medyo itatakil natin yung halos buong 2 rin, kalahati ng 2, kung bakit sinabi ni Pablo na walang kabuluhan. Kung sa batas tayo maliligtas, walang kabuluhan ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. So makikita natin dito sa Galatia na kung bakit sinulat to ni Pablo. Ano yung purpose ni Pablo kung bakit niya sinulat ito? So ito yung yung kasi simula pa lang ng iglesia ng Panginoon. Kumbaga early church, medyo medyo uso pa sa kanila yung pagsunod sa kautusan ni Moses. Ano ba yung kautusan ni Moses? Matatagpuan sa 5 books of Moses, kung tawagin. Sa mga nag-inductive dyan, alam niyo yun, di ba? Fresh pa. So, ang law books is yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Makikita nyo doon yung batas ni Yahweh para sa mga Israelita nung nilabas na sila sa Ehipto. So, ano ba purpose ni Pablo kung bakit sinulat ito is pabulaanan yung legalism doon sa Galatia, yung mga maling katuruan sa Galatia, at yung katulad doon nung maling katuruan nga na sinasabi dito sa Galatia. So, ang audience niya dito is mga Christian Jews, mga Hudyong Kristiyano na. So, parang bagong Kristiyano pa lang, kaso minumulto sila ng kanilang konsensya about doon sa Mosaic law na dapat nilang sundin para sa kaligtasan. So, sinulat ni Pablo ito. Tapos makikita natin sa 1, kung babalikan natin yung chapter 1, ang ganda ng intro ni Pablo dito eh. Sa ibang mga libro, ang intro niya, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa inyong pananampalataya. Sa inyong pananampalataya. Kaso, makikita natin dito sa 1:6. Basahin natin. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos. Kumbaga may rebuke agad. Di ba? Ganda ng intro eh. No? Sa ibang mga books, nagpapasalamat ako dahil sa faith ninyo, nabalitaan ko yung faith ninyo. Pero yung intro niya sa Galatia, nagtataka ako kung bakit tumalikod kayo agad. Kung bakit tumalikod kayo agad. Kasi nga may kumakalat na maling katuruan doon. At sinabi pa ni Pablo dito yung pakasumpain. Pakasumpain yung mali na nagtuturo sa salita ng Panginoon. Maging anghel man siya o apostol, pakasumpain siya. Kapag wala ng word na ibababa doon, kundi isumpa siya ng Panginoon. So makikita din natin dito, kung babasahin natin to hanggang 2, yung apostleship ni Pablo. Kasi nga hindi siya masyadong tanggap
hindi siya masyadong tanggap yung pagka-apostol niya. Kasi nga, alam naman natin yung buhay ni Pablo. Bago siya naging Pablo, naging Saulo muna siya. Naging taga-usig muna siya ng iglesia ng Panginoon. Naging masunurin siya sa batas ng Panginoon at naging masunurin din siya sa pagpatay sa mga lingkod ng ating Panginoon. So, ayun yung buhay ni Saulo bago naging Pablo. So, hindi matanggap ng mga Hudyo yun, lalo na ng mga Hudyong Kristiyano na yung pagka-apostleship ni Pablo. Kaya nga nagpunta sila sa council sa Jerusalem at nandun sila James, sila Peter, sila John. At tinanggap ng council yon yung daladalang gospel ni Pablo kasi nga more on Jesus eh. Kaya ang nangyari, sabi ni James na kami magiging apostol ng mga Hudyo, tapos si Pablo magiging apostol ng mga Hentil. Kaya yon, council na ang tumanggap mismo kay Pablo at kumbaga parang may marka na ng pagiging apostol niya, hindi lang sa Panginoon dahil kinatagpo siya ng Diyos papuntang Damasco, di ba? Kinatagpo siya ng Diyos tapos tinanggapan ng council yung katuruan niya na nagmumula rin naman sa salita ng Panginoon. So, inisyo kasi dito yung apostleship ni Pablo. At yon, makikita natin dito yung legalism nga, lalo na yung pagtutuli. So, simula tayo sa sa 2 verse 11 kung bakit sinabi ni Pablo yung teksto natin kanina. Subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginawa. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga Hentil. Subalit nang dumating ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga Hentil dahil sa takot niya sa pangkat na nagnanais sa tuliin din ng mga Hentil. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Nang makita ko ang kanilang kinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw ay isang Hudyo ay namumuhay na parang Hentil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga Hentil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? So, may nangyari muna bago sabihin ni Pablo yung teksto natin kanina. So, ang nangyari is ni-rebuke ni Paul si Peter dahil sa nakita niya na nagsasalo-salo yung mga siguro pag love feast kumbaga na tawagin o communion o fellowship ng mga magkakapatiran. Sa batas kasi nila, yung mga Hudyo, bawal sumalo sa mga Hentil. Yung mga Hentil, bawal sumalo sa mga Hudyo. Kasi nga, yung tingin ng mga Hudyo is makasalanan ng mga Hentil. At dinadala pa rin nila yung ginawa sa kanila ni Yahweh nung paghihiwalay ng Israel sa mga Hentil. At kung titignan natin yung history, maraming dinagdag yung mga Hudyo sa kautosan ng ating Panginoon para pahirapan din yung mga Hentil. Kasi nga, tingin nila sa sarili nila is ganun nakatuwid sa harap ng Panginoon. So, nirebuke ni Pablo si Peter kasi hindi ganun yung diwa ng ebanghelyo ng Panginoon eh. So, nag-feast sila, nagkakainan. Kumbaga tayo dito parang budol fight. Kung titingnan natin, budol fight, tas katabi ko, halimbawa si Nelson, Hentil, ako Hudyo. Katabi ko si Nelson, nag-uusap-usap kami, nagsisharean kami about God. Pero nung may dumating na ilang kapatid na galing sa grupo ni Santiago. So kung titingnan natin, hindi ibig sabihin si Pablo at saka si Santiago magkaiba ng gospel. Kasi sabi dito, nung dumating yung grupo ni Santiago, agad na lumayo si Pedro sa mga Hentil. Ibig sabihin ba nun, mali o magkaiba si Santiago at saka si Pablo ng tinuturo? Hindi. Kung titignan natin, dito pa lang makikita na natin na hindi tunay na mga kapatiran ang dumating. Galing silang Jerusalem, pero
sila'y naniniktik lang. Sabi nga sa nabasa ko, hindi naman talaga totally na binasbasan or alam ni James yung gagawin na yon ng mga pumunta doon sa Antioquia. At yun nga, may dumating na mga kapatiran galing daw kay James at alam na ni Pablo na hindi talaga galing kay James yon at alam din ni Pablo na hindi talaga nila tunay na kapatid yon sa pananampalataya. So, yun nga, dumating at si Pedro umalis sa mga hentil. Kumbaga, umalis siya ng upuan, nag-set aside siya. At nakita yun ng ibang Hudyo. Siyempre, alam nila yun eh. Alam ng ibang Hudyo na, ay wait lang, may turo pala sa amin na hindi kami pwedeng makisalo sa mga hentil. Nakita nila si Pedro, kasi Hudyo si Pedro. Humiwalay din sila. At ganun din si Bernabe, na nahatak din ng kahipokrituhan nila. So, nagsama-sama na sila. Uy, may dumarating na galing sa Jerusalem na nagpo-push yung pagtutuli nga about sa legalism. Nakita nila at yun, kumbaga na-trigger na lang yung emotion nila at nagsunuran na mula kay Pedro, mula sa mga ibang Hudyong Kristiyano at maging kay Bernabe. Wala na, nahatak na ng kahipokrituhan. At yun nga, nakita ni Pablo yon. At harap-harapan niyang nirebuke si Pedro. Ang maganda dito kay Pedro, alam nyo, wala siyang binanggit na anong tawag doon, sa flip-top, yung babalik mo yung rebat. Wala siyang rebat kay Pablo na, hindi, ito yung utos ni hindi. Kumbaga, hindi na nasulat dito, hindi na rin nalista, pero he admit na mali siya. Na fault yung kanyang ginawa. So, harap-harapan siyang kinumpronta ni Pablo. At hindi ito yung oy halika Peter, kakausapin kita sa loob. Hindi ganun. Andun yung mga Hudyo, andun yung mga hentil. Harap-harapan niyang nirebuke si Pedro. Sabi nga sa mga Bible scholar na napakinggan ko, tapatan sila eh. Tapatan niyang, hindi yung nakatalikod si Pedro, hindi yung nakaupo si Pedro na kinumpronta, hindi. Harap-harapan niyang kinausap si Pedro na, hindi, mali ang ginawa mo. At yun nga, nagbigay pa siya ng isang line eh. Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hentil, at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hentil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? So ano ba ibig sabihin nito? Si Pedro nakaranas na ng grace ng Panginoon. At alam niya na hindi sa pamamagitan ng mabubuti niyang gawa ang kaligtasan, kundi sa habag lang ng Panginoon. At ganun din yung mga hentil. Kung ano yung binigay sa mga Hudyo, ganun din sa mga hentil. Habag din ang ibibigay sa mga hentil. Sabi nga, bakit nakaranas ka na eh? Namuhay ka na gaya ng mga hentil. Gaya ng mga hentil na nakaranas ka na ng grace na hindi tayo karapat-dapat sa harap ng Diyos. Bakit mo ngayon pinipilit sila sa kautusan ni Moses? Bakit mo ngayon sila pinipilit na maging hentil? Pinapakita mo sa kanila na dapat pang gawin yung mga batas ni Moses o yung mga batas na ginawa ng mga Hudyo. So, ganun yung parang challenge na binigay sa kanya ni Pablo. Kung makikita natin yung sa 11 to 14, yung confrontation ilang dalawa. At makikita din natin doon yung walang rebat na binigay si Pedro kasi nga alam niya yung mali niya ginawa. So, dako tayo sa 15. Kami nga'y pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentil. So, eto na yung si Pablo na nagsalita. Sa harap pa rin nila to. Sa harap pa rin ng mga kapatiran to, sa harap pa rin ng mga Hudyo, ang Kristiyano, at yung mga dumating na galing kay James daw. So, kami pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentil. So, parang nag-square one no?
na hindi kami makasalanang hintil, kami mga Hudyo. Kumbaga pinaintindi lang ni Pablo kung ano talaga yung division ng isang Hudyo at saka ng isang hintil nung panahon nila, at kung paano sila hiniwalay ng Panginoon sa Old Testament, na ang tingin ng mga Hudyo sa kanilang mga sarili is banal, at ang tingin ng mga hintil, ang tingin nila sa mga hintil is makasalanan. So, kumbaga pinakita lang ni Pablo yung division ng isang taong Hudyo at isang taong hintil. 16, gayunpaman alam namin ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, inelaborate na ni Pablo na hindi tayo naligtas dahil sa ating pagsunod sa Torah o sa 600 law, tapos may dagdag pa, umabot pa daw ng 1,000 yon. Alam ni Pablo at saka ni Pedro at ng mga iba pang Kristiyanong Hudyo doon na hindi kami naligtas dahil sa aming paggawa, o hindi kami naligtas dahil sa aming pagsunod sa batas, kundi naligtas kami dahil sa biyaya ng Panginoon. Pinaalala, kumbaga wake up call sa mga Kristiyano na hindi kayo naligtas dahil sa inyong pagsunod sa batas. Kayo'y naligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Ito, kumbaga example na lang. May hatol ka ng kamatayan eh. Tapos susunod ka sa batas, makapagliligtas pa ba sa iyo yun? Ano na lang, halimbawa ako, nakapatay ako, tapos may hatol na akong kamatayan, at alam ko na yun, mamamatay ako. Pero pag susundin ko ba yung batas, maliligtas pa ako? Hindi na eh, may hatol na nga eh. Yung galit na ng Diyos, binaba, ang dapat deserve natin is hell. Pero dahil sa biyaya, hindi dahil sa pagsunod, kaya tayo naligtas. Para walang maipagyabang ang tao, sabi sa Efeso, di ba? So, punta tayo sa 17, verse 17. Ngunit kung sa pagsisikap naming mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo, ay matagpuan kaming makasalanan pa, nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hinding-hindi. So, ito yung, kumbaga ang quote nito is yung sa nangyari kay Peter at saka yung dumating na mga galing kay James na mga tao. Na ang tingin ng mga dumating na galing kay James, kay Pedro is pag nakita nila na nakikisalo sila sa mga hintil is makasalanan. Uy, bakit ganun? Kala ko ba lingkod kayo ng Panginoon? Bakit nakikisalo pa kayo sa mga hintil? Dito kinote yun. Kaya kung matatagpuan nyo kaming makasalanan pa, ibig sabihin ba nun? Si Jesus ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi. Kasi hindi ganun yung hindi ganun yung gospel na binigay ng Panginoon. Hindi ganun yung gospel na binigay ng Panginoon. Sabi nga, mahalin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. So, kung matatagpuan nyo kami, sabi ko matatagpuan nyo kaming mga Hudyong Kristiyano na nakikisalo sa mga hintil is tagapagtaguyod pa si Jesus ng kasalanan? Hindi. Hindi tagapagtaguyod ng kasalanan ng ating Panginoon. Dahil nung bumaba ang ating Panginoong Jesus, tayo pinag-isa na niya. Tayo naging bride at siya ay naging groom. We are one in Christ. Maging Hudyo man o hintil, pinag-isa na tayo ng Panginoon. Isang kaligtasan na wala ng Kristo, wala nang ibang magliligtas sa Hudyo, walang ibang magliligtas sa mga hintil, kundi pinag-isa na ng Panginoon sa kanyang pagliligtas. Verse 18, ngunit kung itatayo kong muli ang winasa ko na, pinapakita kong makasalanan pa nga ako. So, may bato pa rin sa mga hintil sa mga Hudyo na sumusunod sa kautusan. Sabi ni Pablo dito, ngunit kung itinatayo ko pa o yung inaalagaan ko pa yung batas na hawak-hawak niya noong hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, nung hindi pa siya minit ng Panginoon, kung yun inaalagaan ko pa, edi nagkakasala pa rin ako sa Diyos.
bound pa rin ako ng batas. Yun yung pagpapaliwanag ni Pablo dito na kung itinatayo ko pa na, sabi ko nga, kung itinatayo ko pa na hindi ako makisama sa mga hintil, na ang tingin ko sa mga hintil makasalanan, kung yun inaalagaan ko pa, edi makasalanan pa ako. Yun yung sinasabi niya sa 18. Winasa ko na eh. Hindi ko na dapat na itayo pa. At yun din ang wake up call sa mga Hudyo na kausap niya na hindi nyo na dapat na itinatayo yung iniwan nyo na. Kinakalimutan nyo na. Dinivide na nga eh. Tinapos na ng Panginoon sa cross. Hindi nyo na kailangan sundin pa yon. May mga susundin ka pa doon, syempre, bawal pumatay, bawal. Pero yung batas na sacrificial o yung wala na, tinapos na ng Panginoon yun. At yun nga, sa 19, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Ayon, ako'y namatay sa kautusan dahil din sa kautusan. Ako'y hindi na sumusunod sa kautusan dahil din sa kautusan. Gets ba natin? Gets natin? Napanganga eh, no? Ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan din ng kautusan. Yun. Dahil sa imperfection ng tao, hindi niya kayang sumunod sa batas ng Panginoon. Di mo lang masunod ang isa, di mo na nasunod lahat. Yun yung imperfection. At dahil sa batas, wala na kay Pablo yon, at dahil sa batas, pinatay siya rin ng batas. Hindi niya kaya eh. Ginagawa niya yung batas, pero hindi niya kaya. Kaya pinatay siya ng batas sa pamamagitan din. Namatay na siya sa batas sa pamamagitan din ng batas. Sa pagsunod sa batas, wala, imperfection. Hindi kayang sundin ng tao na sumunod sa Panginoon. Hindi kayang ng tao na sundin lahat ng kautusan ng Panginoon. At yun nga, sa verse 19, ako'y namatay na 20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So, ito na yung gospel na shinare ni Pablo. Kumbaga, alam na nila to kasi si Pedro nga is nag-lead din sa Antioch. Nag-lead din siya ng ministry. At alam na nila to at nagkakaisa sila Pedro at Pablo sa katuruan ng salita ng ating Panginoon. Pero may nangyari na hindi nais ng bawat isa. So, sabi ni Pablo dito, kaya hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. He admit na yung sin niya is tinanggal na ng Panginoon at he is new. Bagong nilalang na siya ng Panginoon. At yung kaisipan niya na galit sa mga hentil is napalitan ng pag-ibig. Nag-iba na yung perspective niya sa mga tao. Nag-iba na yung perspective niya sa harap ng ating Panginoon. Nag-iba na ang perspective niya sa lahat ng kanya nakakasalamuha at sa mundo. So, as sa atin, di ba? Kung ikaw ay regenerate na, dapat mag-iba na rin yung perspective mo sa mundo at sa tao. Mag-iba na rin yung perspective natin sa makasalanan. Hindi naman sabi, humiwalay kayo o huwag nyo nang pansin yung makasalanan. Hindi, mag-iba tayo ng perspective. Dahil tayo'y nabubuhay na para sa Diyos. Tayo'y namatay na, sinama na ng Panginoon ang ating kasalanan sa krus. At nung nabuhay siya, nabuhay na rin tayo na bago. We are new. We are new na nilalang ng Panginoon. At hindi na dapat tayo makipagkumpronta o makipamatok sa alam nating hindi nalulugod ang ating Panginoon. So, gospel ang tinuro pa rin ni Pablo sa kahuli-hulihan ng kanyang sinasabi. At dahil sa pananampalataya sa ating Panginoon, kaya niya nagagawa ito. 21. Hindi ko tinatanggihan ang kagandaang loob ng Diyos. Kung ang tao na pawalang sala sa pamamagitan ng kautusan,
walang kapuluhan ng pagkamatay ni Kristo. So kung dahil lang pala sa pagsunod, sa 600 law na yon na nakalista sa Old Testament, kung yun lang din pala ang batayan ng kaligtasan, para saan pa nabuhay? Para saan pa namatay ang Panginoon? Bakit pa siya bumaba kung maliligtas naman pala ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moses, pagsunod sa kaugalian ng mga Hudyo. Wala palang kwenta na nag-mediate pa siya sa tao. 'Di ba? May may exclamation point pa sa huli. Ibig sabihin, dinidiin niya na wala palang kabuluhan. Wala palang kabuluhan ang pagbaba ng ating Panginoon dito. Sabi sa Timothy, 'di ba? Ang Diyos ay isa at isang tagapamagitan. So, kung sa kautusan pala nasusunod ang kaligtasan, sayang yung pagme-mediate niya sa tao. Sayang yung pag-inom niya ng saro ng poot ng Diyos. Sabi pa nga ng Diyos, di ba, ilayo niyo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Hindi yung paghihirap sa pisikal na mangyayari sa kanya sa cross, kundi iiwan siya ng Diyos dahil magagalit ang Diyos at yung bagsak ng galit ng Diyos ipapataw sa kanya. Sa lahat ng mananampalataya sa kanya, lahat ng kasalanan mapupunta sa kanya. Sa lahat ng maniniwala sa kanya. Sa lahat ng mananampalataya sa kanya. Ganon niya binayaran yung kasalanan. Hindi niya pinansin yung dura o kadyaw ng tao kasi sinabi na sa Isaiah yun na wala siyang pang-akit para maakit yung iba sa kanya at kalooban ng Diyos na wasakin siya para sa kaliligtas ng mundo. Kasi kung tayo ang pinako doon, hindi pa rin matutuwa ang Diyos kasi makasalanan tayo. Ang dapat doon is walang kasalanan. Malinis, malinis, malinis. At yun yung sinasabi ni Pablo na wala palang kwenta ang pagbaba ng Panginoon dito. Sayang lang yung 33 years na ginugol niya dito kung sa pamamagitan lang pala ng pagsunod natin sa kautusan ang ating kaligtasan. So ganun, hinayag ni Pablo hindi lang kay Peter, maging sa mga Hudyong Kristiyano doon sa Galacia na nagpakita ng kaipokrituhan. At ang maganda dito is hindi na sila nagrebat. They admit na nagkamali talaga sila at naalala nila, save pala kami by grace na hindi sa pagsunod sa kautusan. So ano natin dito? Anong pwede nating mapulot dito? As workers na ng Panginoon, halos sa atin is ginagamit na ng Panginoon, di ba? Ginagawa ba natin yan para sa ikaliligtas natin o dahil we are regenerate at gratitude na natin sa Panginoon bilang pasasalamat dahil niligtas siya tayo? Ginagawa ba natin yan dahil niligtas tayo ng Panginoon o ginagawa natin yan para may plus point tayo sa langit? Diba? Nag-uusap nga kami ni Kuya Ron nakaraan. Sabi, Kuya Ron, bakit gano'n? Hindi kasi plus point sa kanila yan, yung ibang religion. Kasi ibang religion, dapat mong sundin to, dapat tumulong ka sa kapwa. Kumbaga parang sapilitan na. Sapilitan na yung, nakakatabad. Sapilitan yung pagtulog, sapilitan yung pagpipreach. Di, plus points kasi sa langit sa kanila yon. Plus points sa langit. Share ko lang din yung pinsan ko kasi sharean ko siya about gospel. Tapos, nagtanong siya. Sabi ko, ano ba yung Kasi na-invite na ako dati. Sa G12 daw, G12. Sabi, hindi yan. Hindi maganda turo dyan. Hindi maganda turo dyan. Tapos may kinento sa kanya, kalimutan ko lang. Tapos may nagtanong pa siya ng ibang religion. Iglesia, Jehovah, ganyan. Kasi nga ini-invite kasi siya. Sabi ko, hindi. Iba ang katuruan dyan sa Jehovah, hindi nila tinitignan si Jesus Christ as God. Ang tingin sa kanya is kapantay lang ng propeta at kapantay lang ng anghel. Kumbaga head ng angel at head ng prophet. Pero hindi. Si Jesus Christ is Diyos. At
Yun, tayo ba'y gumagawa para sa ating kaligtasan o ginagawa na natin to dahil tayo ligtas? Tayo ba'y sa mga lingkod ng Panginoon ngayon na nakikinig sa ating music o unahin ko na sa music, ginagawa ba natin na mag-practice dahil baka pagalitan ako ng aking leader? O dahil ginagawa ko to para sa kapurihan ng Panginoon, dahil niligtas ako ng Diyos? Diba? As preacher, nagpipreach ba ako dahil gusto ko magyabang sa aking pastora na magaling na ako? O dahil gusto kong dagdag points sa langit? O ginagawa ko to dahil sa pasasalamat ko sa Panginoon na nagligtas sa akin? Diba? Examine natin ang lahat ng ating ginagawa. Baka ginagawa na lang natin to para sa kapurihan ng tao, hindi sa kapurihan ng ating Panginoon. Baka ginagawa na lang natin to dahil gusto kong maligtas, gusto kong madagdagan ng points sa langit at yun nga, para maligtas ako. Hindi. Ginagawa natin to dahil yun ang kalooban ng Panginoon at dahil liligtas tayo ng Diyos. Sabi nga sa Pilipos, di ba? 2:12 na work out your salvation. Daming ano dito eh. Daming naligaw dito eh. Work out your salvation. Work out your salvation. Parang ano to eh, yung sa James, yung patayang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Hindi, work out. No? Yan yung pinagdugtong-dugtong na, hindi. Kailangan mong gawa. Kailangan mong mag-work para maligtas ka. Hindi. Hindi. At may dalawang heresy pala patungkol dito. Patungkol dun sa ating natanggap na biyaya ng Panginoon. Sabi ng ilan, na pag naligtas ka na nanggaling sa Panginoon yung kaligtasan, pwede ka nang manahimik dyan sa tabi at wala ka nang gawin. Hintayin mo na lang ang pagbabalik ng Diyos para makasama ka. At mayroon namang isa na kailangan mong gumawa. Kumbaga, work plus grace equals salvation. At yung isa naman, salvation lang pero walang work, na hindi nila ginagamit yung binigay sa kanila ng Panginoon is equal salvation. So parehas mali. Nagbangga. At yun nga, ang binigay ng Panginoon is gawain, kumbaga activity na dapat gawin ng isang mananampalataya habang nabubuhay pa siya dito sa lupa. Sabi nga, bakit pa tayo kailangang maghayag ng salita ng Panginoon kung ang Diyos naman nakakaalam kung sino ang Kanya? Hindi niya ba natanong sa sarili niya yan? Dapat nga ikagalak pa natin na naghahayag tayo ng salita ng Panginoon dahil sinama niya tayo sa Kanyang gawain. Sinama tayo ng Diyos sa Kanyang gawain na maghayag ng salita. Tayo magtatanim, pero siya ang magpapatubo. Diba sabi nga sa 2:12, kaya nga mga minamahal tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayo'y maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyo maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang Kanyang kalooban. So, sa ating pagsunod sa Diyos is may paggalang ba? May trembling ba sa ating puso na hindi tayo nagsiserve sa isang tao lang? Hindi ako nagsiserve dahil inutos lang ni nanay o inutos ni tatay o inutos ng aking mga leader, mga kapwa ko leader. Hindi ganon. Sundin natin kasi galing sa Diyos at siya ay Diyos. Dapat sa ating pagsunod sa ating Panginoon is alam natin yung estado natin sa harap ng Diyos na He is infinite. He is infinite. Tayo'y may katapusan. Holy siya, banal siya. Ang holiness nga is separation eh. Kaya nga nag-mediate siya ng isang tao kasi nga makasalanan tayo. Hindi naman pwedeng bumaba yung holiness niya dito tapos ang lahat ng tao nun pag ganun.
mamamatay lahat ng tao. Kaya nagbigay siya ng isang hain, kundi si Jesus Christ, nagbigay siya ng isang alay at nagkatawang tao yon para makababa dito sa lupa. At sabi nga dito, di ba? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So, sa ating paggawa sa ating Panginoon, dapat may kagalakan. Kasi ang binigay ng Panginoon is joy. Hindi lang sa mararanasan natin dito sa lupa, kundi sa ating paggawa sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga ni Pablo, ewan ko saan libro ba yun ko nabasa, dito ata sa Pilipos din yun, nung habang nakakulong siya, nagsishare pa rin siya ng gospel. At ang malupit nun, yung mga kapatiran niyang nakakulong din, na-motivate na dapat din mag-share kami. At nag-share din sila doon, sa loob ng kulungan mismo. At may joy sila na ginagawa yon. Kasi nga, yun yung binigay ng Panginoon is joy habang nandito tayo sa lupa. Gawin natin to dahil ito yung kalooban ng Panginoon. At exercise your sanctification sa harap ng Panginoon. Na habang wala pa tayo dun sa final destination natin, is nararanasan natin na hinuhulma tayo ng ating Panginoon. Sabi nga sa Thessalonica, di ba, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal. Kalooban ng Diyos. Pati pagpapakabanal natin, kalooban ng Diyos. Hindi natin kaya maging banal sa harap ng Diyos. At sa pamamagitan pa rin ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan pa rin ng biyaya ng Diyos, kaya tayo nagiging banal sa kanyang harapan. At nawa, nakikita natin sa ating sarili yun, yung paglilinis ng Panginoon, yung part of sanctification na binigay niya sa isang niligtas niya. Nawa, nakikita sa atin yun, na isang lingkod ng ating Panginoon. Huwag nating sabihin na, hindi, nililinis ako ng Panginoon, pero alam mo sa kaibuturan ng puso mo na hindi mo nakikita, na alam na nakakakita sa'yo na hindi ka nililinis ng Panginoon. Sabi nga, habang nabubuhay pa tayo dito sa lupa, patuloy pa tayong lilinisin ng Panginoon. Kasi di kaya maging perfect dito sa lupa eh. Nasa lupa tayo eh. Nauubos ang oras dito sa lupa. At sabi nga, kaya yung kasalanan natin is grabe, 'di ba? Yung pita ng laman, matindi yung pagtawag ng pita ng laman kasi nga hindi naman makakasama sa langit yung laman eh. Pag namatay tayo, iiwan natin dito sa lupa yan eh. Iiwan natin dito sa lupa. Kaya grabe yung hatak sa atin ng laman. At wala tayong ibang kayang gawin, wala tayong ibang lalapitan, kundi ang ating Panginoon lang. At kung dahil sa kanyang biyaya, tayo'y iligtas ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa is dapat gratitude natin sa harap ng ating Panginoon bilang pagpapasalamat sa pagligtas niya sa atin. Hindi dahil sa kaya kong ipagyabang ito, kaya kong ipagyabang to. Sa aking pagpipreach, sa aking pagtugtog, sa aking pag-awit, hindi ko pwedeng ipagyabang sa Diyos yun. Kasi galing din sa Diyos yun. Lahat ng nasa sa akin, lahat ng nasa sa atin is galing sa Diyos. Wala tayong ibang kayang ipagyabang sa ating Panginoon. Wala tayong kayang ibang ilapit. Yung kasalanan lang natin ang kaya nating ilapit sa Diyos eh. At wala tayong ibang nagawa sa pagliligtas ng Panginoon. Sabi nga, not by good works, not by work of a man, but by work of Christ. Lagi natin tatandaan yon. Sa kaligtasan, may gawa pa rin. Pero gawa na ng Panginoong Hesus yun. Hindi mo nagawa yun. Wala kang ibang ginawa, wala kang ibang binigay doon, kundi ang Panginoon lang. Hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili, kaya nagbaba ang Panginoon ng isang handog na iaalay para sa mga maniniwala sa Kanya ay maliligtas.
sa mga maniniwala sa Kanya ay maliligtas. Kaya yun, why we work? Bakit kailangan pa rin ba nating mag-work? Kasi nga, yun nga, sabi ko nga kanina, dahil gratitude natin sa harap ng Panginoon at dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Di ba sabi nga sa Marcos 12, sa Marcos 12, verse 22. Marcos 12, 32 to 33. 32 to 33. Wika ng tagapagturo ng kautusan. Tama po, Guro, totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at di pa pang mga alay. So, ginagawa natin to dahil sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Yung utos nga, ng 10 utos, ginawa na lang daw 2. Nakapaloob pa rin dun lahat yon. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. So, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo niligtas, at gagawa tayo dahil iniibig naman natin ang ating kapwa. Iniibig natin ang Diyos at iniibig natin ang ating kapwa. Kung sinasabi mong iniibig mo lang ang Diyos pero hindi mo kayang gawin sa kapwa mo, huwag mong tawagin sarili mo bilang Kristiyano. Huwag mong tawagin bilang sarili mo bilang lingkod ng Diyos. Dahil ang tunay na binigyan ng pag-ibig ng Diyos, iniibig din ng kapwa gaya ng sarili at iniibig ang Diyos ng buong lakas at buong pag-iisip. Kaya sa ating paggawa dito sa lupa, sa ating pagbiministeryo, sa ating paghahayag ng salita ng Panginoon, walang ibang sandigan kundi panalangin natin sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Kahit marami ka ng alam, manalangin ka sa Diyos. Kahit sobrang dami mo ng pinag-aralan, manalangin ka sa Diyos. Kayang tanggalin ng Diyos yan. Kayang ipakalimot sa iyo ng Diyos yan kung gugustuhin niya. Kailangan natin magpakumbaba sa harap ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. Doon makikita yung talagang kung iniibig ba natin siya ng buong puso at buong lakas. Sabi nga, nakikibaka tayo dito sa lupa. Kung natutulog kayo ng 8 hours, mabuti yan. 24 minus 8, 16. 16 hours tayong nasa labas, oh. 16 hours tayong exposed sa kasalanan, oh. Wala kang ibang sandigan kundi panalangin, eh. Wala kang ibang sandigan kundi panalangin. At pagbabasa ng salita ng Panginoon. At ganun din, yung ating fellowshipping bilang magkakapatid, pagpapalakasan natin sa bawat isa, mahalaga yun. Mahalaga yun. Hindi lang sa panalangin, hindi lang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, kundi sa ating pagpe-fellowship. Malay mo si kapatid, kailangan ka pala. Malay mo, ako kailangan pala kita. Miss ka pala ni kapatid, miss pala kayo ni kapatid. Kailangan pala ni kapatid ng kalinga. Hindi lamang sa pera, kundi sa panalangin, kundi sa kalinga natin sa kanila. Na pinaparamdam natin sa kanila na dahil sa kaligtasan binigay sa atin ng ating Panginoon, magagawa rin nila magsisi sa kanilang pagkakasala. Kaya yun, sa ating paggawa sa ating Panginoon, sa ating paggawa sa harap ng Panginoon, sa ubasan ng Panginoon, hindi sana mangibabaw sa atin na ito'y mahalaga dahil para sa kaligtasan, hindi. Niligtas ka na ng Panginoon at gumagawa ka na lang bilang pasasalamat sa nagligtas sa iyo. Yun lamang po ang salita ng Diyos at magandang umaga po sa bawat isa. Yon, magandang umaga po sa bawat isa at darako po tayo sa ating mga announcement. Yon, hello po sa ating mga nasa Zoom at sa ating mga nasa live sa Facebook. Hello po sa inyo.
So, yon, hello rin po dito sa ating mga nasa face-to-face. Sige, Kuya Mike. Yon, una po nating announcement ay dapat di na rin ina-announce to no? Pero sige, announce natin. Every Sunday po ay meron po tayong gawain, 10 a.m. po. Dito po sa ating pong church, sa mga may kakayanan po na makapunta, ay pwede po kayo pumunta. Pero kung hindi naman po at sobrang layo nyo po talaga, ay pwede po kayong sa online and sa Facebook Live kung hindi po kaya sa Zoom. At sa next Sunday po, sa next Sunday ito kay Michael, no? Pero yung date, sige po, isa date na lang ay 8 ata, tama ba 8? October 8. Ang opening prayer po natin ay si Ate Maika Acevedo. Praise and worship po ay si Sister Laika. Scripture reading po ay si Ate Jonah or piano. At ang ating pong preacher ay si Kuya Ron or piano. Announcement po ay si Ate Rocky. Si Ate Rocky. Sa offertory po ay si Kuya Michael Kalumpag. Closing prayer po ay si Sister Sara Capales. At sa benediction po ay si Pastor Mar Magan. Next po. Start prayer meeting ba? So yun, nagkitripan ako ng Teka. So ngayon po, ang start po ng ating pong Children Sunday School. So sa mga children po, kung nakapag-enroll na po kayo, may klase na po kayo mamaya. 2 p.m. po ito. After po ito ng youth. Dahil po ang youth service po natin ay every after lunch. Either 12:30 or 1. At meron po tayo doon na link sa ating Zoom sa mga gusto po mag-join. Next. Prayer meeting po natin sa every Wednesday ay 8 p.m. Ang ating pong exhorter ay si Tita Sara, si Sister Sara Capales po. Next. At meron rin po tayong gawain sa Oman. Every Monday po, 1 a.m., meron po tayong prayer meeting. Every Wednesday naman po, 1 a.m. rin, ay meron po tayong Bible study. Philippine time po yan. Every Friday po, 2 p.m., meron po tayong worship service doon sa Oman. Meron pa po bang inductive? Ma'am. Tapos na, di ba? Yon, congrats po sa ating mga nakapasa. At sa hindi, nawa, mag-summer class ka. Kayo. Kayo. Yon, congrats po sa inyo. At yung mga naglaan po ng oras, yung iba po ay wala pa pong tulog para po umattend po ng inductive. Yung iba po ay meron pang mga lakad after, pero salamat po sa Panginoon dahil nagsisikap kayo na mag-aral ng salita ng Panginoon. Yun o, yung top 1. Top 1 sa summer class. At yun, happy birthday po sa ating mga kapatid. Una po ay sa October 4. Na anak ko to Si Gabriel Kyle Ordonez. October 6, si Sister Lucy Malaay. At October 6 rin po ay si Brother Mike Malasa. Tito Mike. So, yun. Yun lang po. So, yun po. Pag nakalimutan po natin, itanong po natin sa ating mga leaders at sa ating pong mga pastor. Maraming salamat po. Offertory prayer na po. Sige po. Sige po, inaanyahan ko po ang lahat na tayo ay pumikit para sa ating offertory prayer. Hallelujah. Dakilang Diyos, patuloy po na sa oras na ito, kami nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kadakilaan, sa inyong katapatan sa amin, O Diyos. Sa kagalingan, Panginoon, ng may mga sakit. Patuloy po na sa oras na ito, Lord, kahit
Alam namin, Panginoon, na hindi namin kakayanin ang bawat araw kung hindi niyo po kami sinasamahan. Salamat po sa inyong salita, O Diyos, at patuloy po sa oras na ito. Alam niyo po ang aming isip, salita, ang aming puso, O Lord, sa oras na ito. Patuloy po kaming humingi ng tawad sa aming mga kasalanan, O Diyos. At sa oras na ito, aming nilalapit ang aming mga tithes and love offering sa inyo, Lord God. Patuloy nga po kayo ang mag-bless sa bawat isa. Patuloy nga po bigyan niyo po, Panginoon, kami ng kalakasan, O Diyos, at ng kasayahan sa pagbibigay para po sa gawain, Lord. Patuloy po na dalangin din namin ang lahat po ng malilikom sa araw na ito, O Diyos, ay maging kagamit-gamit sa inyo pong ubasan. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin binibigay ang papurit pasasalamat, pagdakila sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tayo dumako po sa panguling panalangin. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos sa dakila sa lahat, kami nga po ay nagpapasalamat po sa naging maayos at naging matagumpay na gawain mo sa araw pong ito. Nagpapasalamat po kami sa iyong pagsama sa bawat isa mula sa umpisa hanggang sa oras pong ito, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami, O Diyos, sa iyong ginamit na tagapaghayag ng iyong banal na salita. Bilangin po namin ng iyong ibayong pagpapala ay mapasa kanya, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay na mag-inspirasyon po sa iba sa kanyang family, Panginoon. Pagpalain niyo po ang anuman pong meron po sila, O Diyos. Sa bawat isa, Panginoon, patuloy po namin na may pamuhay ang iyong mga salita. Patuloy po, Panginoon, na bigyan niyo kami ng karunungan, Lord God, na may bahagi ito, maging, Lord God, sa iba. Salamat po, Panginoon, at patuloy po namin dinadalangin sa inyo ang may mga kaarawan po sa oras pong sa mga nabagat nga pong mga araw. Lord, yung favor mo, Panginoon, patuloy po yung ibigay sa kanila, Panginoon, pagpalain ng kanilang mga buhay. Nagkapasalamat din po kami, Panginoon, sa buhay yung pinagkaloob, Panginoon, sa kanila. Taging pagkapala po sila sa kailang mga pamilya, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, at patuloy kami pinapanalangin, Panginoon, ang biyaya, Lord God, ang pag-asa sa ng bawat isa, Panginoon. Patuloy po kayo ang Diyos na magpala, maging biyaya sa bawat isa, Panginoon, ito, Diyos. Maraming pong salamat, at sa aming masamang na pagwahiwalay, Lord God, mamaya, Panginoon, patuloy po yung pagkaloob, Panginoon, ang kagalakas sa bawat isa, Panginoon. At ang karunungan, Panginoon, na iyong binigay sa amin, ay patuloy po namin itong may tago, Lord God, sa aming kay puso, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Ito lamang pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen at amen. At ito ang tatanang mga kabayan.
Sige, kung itaas ang ating dalawang kamay sa Diyos at pagkatanggap ng kanyang saparas. Hallelujah. Abay patuloy tayo ng ating Panginoon at patuloy na magkaroon ng ating pag-asa sa ating pananampalataya at patuloy na ikay tayo ng ating Diyos at lahat ng ginamit siya ng kanyang mananampalataya. Naway sa mga yung lahat ng kagandahan loob ng Panginoon sa Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikisama ng mga sa Santo. Amen. Kumain tayo kaya pagpapalaya tayo ng Diyos sa ating pagpapalaya. Happy and blessed Sunday sa bawat isa sa ating mga kapatid. Good morning sa inyo at sa inyong pagpapalaya. Primarily as a student. Sige. Ang mga po niyan. Wow! Jadi mas guys tidak seperti belum kemarin dia balas Sarah dan pastor ya. Jadi sampai pada balas ini. Dan terima kasih pada balas saya ya. Bapak Ibu, saya ketika Joy bagus. puso natin ay pinupuno ng kaligayahan. Kaya dapat ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Sa lahat na oras, siya'y maasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan. Kaya dapat ipagdiwang Ang kanyang kabutihan.
Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang nahihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpagkailanman, ang mamayika ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang katulad mo. Nahihigit pa. Hihigit pa. Ikaw ang Diyos magpagkailanman, ang mamayika ng lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang, ang maghari at manahan, ang siyang sumako sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos dahil sa iyo lamang, O Diyos. Pagkat wala nang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang, ang maghari at manahan, ang siyang sumako sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos dahil sa iyo lamang, O Diyos. Pagkat wala nang ibang katulad mo. Sa puso kalooban. Magtitiwala ng lubos dahil sa iyo lamang, O Diyos. Wala nang ibang katulad mo. Pagkat wala nang ibang katulad mo. Pagkat wala nang ibang katulad mo. Praise. Women's, may gawain tayo ng face-to-face maya. Sound check.